May sumisintensya sa manggang galing Pilipinas. Pasalubong na Tibinos, no? Diba? Hoy! Inilagay mo na kasama ng ham. Ano ba yan? Okay lang yan. Bagay, cook naman yan. Ito talagang pinakamabisa naming pambato sa mangga eh. Ayan, oh. Kahit itim-itim na yan, banat pa rin yan. Napakatamis, daddy. Sigurado. Mahal niyan. Mango from the Philippines. Oh, nanalubong kami kahapon eh. Ayan oh. Kadali siya mangga, tuwan-tuwa. Ilang piraso yan nakuha mo? 4. Ang ulam namin tonight ay ampalaya. Ano na? Dagdami mo naliligpit ang kawali. Oo nga no. Nagluto ko ang playa habang matutulog. Healthy living na kami. Please. More on gulay na kami lagi. Mamaya to make me the Tapos bumili kami ng blender ngayon. Lagi kami may mga prutas, kung ano-ano, mga carrot, celery, pati, nasa ref. Yan, inaano namin, sinishake ni mami. Grabe, sinikmura ako kagabi. Ano yun? Banana oats yung tinira natin kagabi. Ako din yung tinira ako. Bakit sinikmura ako? Sinikmura din ako. Oo, Diba? bakit nga? Hindi kaya sobrang daming oats Tapos, kaya? Tapos nagpalala pa yung 1/3 na nilagay ko, isang buong 1/3 na. Di ba yung pagka nagagawa tayo isang platitong oats sa sa umaga, yung ano lang siya, isang scoop lang. Isang scoop lang. Share na tayo doon. O di ko, konti naman yun eh. Wala akin, napakadami. 1 scoop akin, mag-isa lang. Ay, madami yun. Ay, may banana pa, isang buo. Kuya, Good luck, kuya. good luck sa performance. Galingan mo sa Twinkle Twinkle, ha? Let's go. Na andito kami ngayon sa school ng mga bata, Saint Isabela. Kasi ay may may concert sila kuya. Makikita rin namin tumugtog sa school ng kanyang saxophone. Video mo na ako pag grade 9 nakasama ko. So sa ngayon ito grade 8. Kaya nga lang, ayaw magpa-video pagka kasama niya yung grade 8. Video mo na lang daw siya kapag kasama niya grade 9 kasi guys parang sa grade 8 kasi. Mo lang daw siya video ha. Tsaka, hindi diba grade 9 ako sumama? Ang jazz band ba may sariling tugtog? Yeah. Tapos iba pa yung grade 9. Meron pang just fine. So member talaga siya ng grade 8 band pero sinalihan niya na rin ang grade 9. Tapos sinalihan din niya yung jazz band. Thank you. Thank you. Ayun na, nagwa-warm up na daw yung mga band members. Kami ni Mami ay pupwesto na. Ito tayo sa bandang unahan siguro. Sa gitna na, Mami. Oo, nakuha na. Ayan. So bali ganito nga yung nangyari. Bale, may tugtog sila ng grade 8. May tugtog siya kasama grade 8. May tugtog din siya kasama ang grade 9. At saka meron din siyang kasama yung jazz band na sinalihan niya. No? So, ang dahilan niya kasi medyo hindi kasi masyadong mahihirap yung tugtog sa grade 8 na kaya ng mga classmate niya. Kaya naman sumali siya sa grade 9 kasi at least doon sabi niya medyo kahit paano maganda-ganda yung mga pyesa, hindi yung sobrang simple lang na pieces. Mamaya bibidyohan ko din. And yun, yung jazz band, yun yung gustong-gusto niya kasi madami-dami din sila mga Pinoy doon. Tsaka kompleto sila doon. Yeah. The songs are The better. sounds are better and Because the normal band, it's like... tsaka kompleto sila doon. May drums sila, di ba? May gitara sila. It's like... Twinkle, twinkle, little star. Oh, narinig mo ba sila mag-practice? No, Kuya just told me. Kuya told me that they're done.
mga kasama niya dito. Mga hindi niya ka grade level. Kahit sa kanya ng 1 year. Hello, parents, and thank you so much for coming. We have a lovely MC that's going to guide you through our night tonight. Her name is Raquel. I'll let her take it away, and then I hope you enjoy the evening. Good evening, everyone, and welcome to our winter showcase. We are so happy to see so many families. Please welcome the Grade 8 Band. Ito na ang pinakamalupit na tugtog ng grade 8 band. Grade 9. Pero kasama si Kuya. Ito si Kuya all around. My mommy says I'm a lousy little worm. My daddy says I'm a boy. Kids like me should be against the law. My daddy says I should learn to shut my pie hole. No one likes a smart mouth girl like me. Mom says I'm a good case for population control. One eternity later. The next day. Happy weekend, guys! Pauwi lang natin galing trabaho. At uubot ng lamig sa labas. Grabe. Ano na? Nagparamdam na ang tunay na winter sa Canada. Niready ko na yung aking jump starter just in case. Kung hindi man ako, baka may ibang mangailangan. Pagka hindi mag-start ang mga sasakyan. Kasi umuwi kami kanina ay minus 23. Minus 23 yung temperature. Sa Saskatchewan at saka ang Manitoba ay grabe ang lamig ngayon. Next week, positive na ulit yung temperature namin.
Generally talaga yung temperature ngayon dito sa Calgary, iba na. Mostly mainit na talaga yung aming winter. Hindi na kasing kagaya nung dumating kami dito nung 2021. Iba na. Parang ano na, parang sira na yung panahon talaga. Kararating ko lang galing trabaho si mami nakalis na. Anong kakainin mo? Cereals ka? Ano? Hindi ko nakain ng orange. Saka ito. Oh, naglaglag na. Anak, meron pa akong anong natira? Big sushi. Ay, wala nga lang seaweed. Naubos na natin yung seaweed. Gusto mo initin ko to or mag-cereals ka na lang? Ha? Hihit up ko to? Hindi talaga patatawarin ang baked sushi ni Mami. Ito ka na. Sit down ka na dito. Ilusin ko lang to. So sabi sa balita, merong polar vortex, yung hangin sa Arctic, nakakalusot. Pababa dito sa Canada, lalo na apektado yung mga prairies. Anak, ano nga yung prairies? Turo mo nga sa kanila. Para may educational naman. Alberta, Saskatchewan, and Manitoba. Oh, yun. Kaya, pinag-aaralan nila yun Geography. So, yung Alberta, Saskatchewan, Manitoba, yun yung mga prairie na provinces. Well, pinagpahinga naman tayo ng mahaba-haba kasi ilang linggo nang maganda yung panahon Ito muna dito. So ngayon, back to normal na. Back to normal winter. Ano, gagawa pa rin ako ng cereal snack? Para sa'yo? Hindi ka na magsi-cereals. Inom ka ng milk. That's so cold. Alin? Ang lamig, di ba? I'll wear sweater jacket, but I'll wear warmer as well. Oo. Magsigurado ka, yung talagang warm. Di bali nang makapalang suot, basta hindi ka giginawin. Bigla ako na-curious, Chinek ko yung temperature sa kinumpare ko sa Winnipeg. Ang temperature is -30. Sa Saskatchewan, mas matindi, -35. Kami dito sa Calgary ngayon, -21. Not bad, no? Hindi na masama. Sobrang lamig sa Saskatchewan, no? Sa Regina at saka sa Winnipeg, sa Manitoba. Sabi nga na kumpare ko na galing Winnipeg. Doon kapag nag-winter na talaga, walang katapusang winter na. Hindi kaya dito sa Calgary. Dito kasi nagpapahinga ang winter, may mga breaks kasi nga pag may Chinook, biglang iinit, di ba? So tsaka dito maaraw, hindi ka ma-depress, no? Hindi ka malulungkot kasi maaraw dito. Mostly pinakamaaraw na city ito sa Canada, itong Calgary. 8:15 na, in 15 minutes, ihatid ko na may mga bata sa school and then saka pa lang ako makakatulog. Ayan ang natin. Yan ang daily routine, no? Kapag weekdays, ganyan ang buhay natin. Tulog ng konti kasi maya-maya susundo na naman. So kanina pinark ko yung sasakyan ko dun sa harap, yung truck. Pero pagkahatid ko sa kanila, doon ako paparada sa likod. And then ipa-plug ko na yun kasi mas maganda pag mamaya pag susundo ako, yung heated yung block niya. So isasaksak natin para sa block heater.
Yan, kapag ka mga minus, ginagawa ko lang naman yan kapag mga ano na, kapag talagang ang sobrang baba ang temperature, pag umaabot ng minus 16 pababa, no? Yan, saka na ako nagsasaksak talaga para iba kasing mag-start ang sasakyan eh kapag ka ano, sa obserbasyon ko lang ha. Kapag ka talagang nag-black heater ka, hindi porsado yung baterya. Tapos maluwag, kumbaga mainit nga kasi yung langis niya. Pag start mong ganun, circulate ka agad siya. So hindi kagaya nung parang tulog yung langis mo, sobrang lamig. Mas hirap sa makina yon. Kaya tayo nagsasaksak. So yun lang naman guys. At na-share ko lang ano. Itong kinakain ko na to, ito nga pala ay oatmeal ano. Ito yung oats na rolled oats siya. Na binibili namin sa Costco, ganito kalaking bag. Tagal na namin to, ilang buwan na namin tong pagkain. Kasi hindi lang naman ako nakain yan, no. Sila nakain din. Tapos si Mami minsan nilalagay din siya sa sa blender. Tapos nilalagyan din ng mga oat milk, ganyan. Basta may nagagawa siyang mix diyan na healthy. So yan naman, walang lasa yan, yung rolled oats na yan. So bale nagpapalasa lang diyan. Kapag kinakain ko as breakfast, nilalagyan ko nitong Greek yogurt. Tapos nilalagyan natin ng milk, pero dahil nga lactose intolerant tayo, ay either soy milk or oat milk lang ang ginagamit ko. Hindi kami yung homo, mga bata lang ang umiinom nun. Pero ako, ito talaga, oat milk or almond milk. Yan ang lagi kung meron kaming stock niyan. Tapos, syempre, maasim-asim yan eh, yung ano na to, yung Greek yogurt. So, pinatatamisan ko ng konti. Lalagyan ko ng konting, pinapatakan natin ng konting maple syrup. Ang patamis. Masarap to, may saging. Ay, ang sarap. So, yan. Sarap nitong breakfast. Tapos, meron pa pala akong lalagay dito, raisins. Raisins at chia seeds kasama ng oats. Yan ang usually inaano ko. Hindi naman nagluloko yung tiyan ko dyan. Kasi nga, ang gatas is oat milk. Hindi siya galing sa baka kasi talagang hindi kaya ng tiyan ko. May camera man ako. Magbo-blow tayo ng snow kasi tingnan nyo. Pakita mo sa kanila oh. Pakita mo sa kanila. Balik na naman tayo sa sobrang lamig dito. Tingnan nyo naman ang itsura oh. Ayan. So bubugahan natin para pakita ko sa inyo kung ano mangyayari after. Mabugahan natin. Sa ngayon ay minus 21 kami. At hindi naman hindi naman malakas yung snow. Pinong-pino yung snow, kaya lang talagang malamig. Tumigas na yun. Extension cord na tigas na. Nahuhugot tuloy. Kailangan ko hawakan pa.
Saglit lang, damay na kapitbahay. Ang bagay kapag may ganyan. Paalwan sa buhay. Ayan guys, paalis na kami. Hatid ko na sila. Hanggang dito na lang ang ating mini vlog for today. Lamig yan, ang lamig Buusok pa ang bibig. Hatid ko muna sila sa school. Diba napakalaking bagay kapag may blower ka. Napakabilis lang ng isipin mo yun, papalahin mo pa yun. Matitira pa yun sa kapag manipis na ganun ang snow, natitira sa semento. Samantalang sa blower, kapag gantong sobrang lamig, dry na dry yung snow, kaya napakadaling hipan. Yan dali, di ba? Ay hanggang dyan na lang guys. See ya, thank you for watching, bye bye.